Kamusta po ang lahat? Magandang umaga, magandang araw at magandang gabi sa lahat ng mga Pilipinong nanonood ngayon, saan man sulok ng mundo. Mabuhay po kayo at lagi po kayong mag-iingat. Welcome po sa ating channel, ang showpaul.ph. Kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell at para lagi po kayo mag-update pag meron po tayong mga bagong video. I-like at i-share na rin po ang ating mga video. Ngayon po ay ang pag-uusapan natin ay ang build project ng dating administrasyon. Magbabalik tanaw po tayo sa kanyang nagawang mga achievements dahil parang nakikita ko po para sa akin po medyo nakakalimot po tayo sa nagawa ng dating Pangulong Duterte. Hindi po natin pag-uusapan muna yung ating kanyang Dragon War. Yun lang po munang build. At may ipapakita po sa inyo mga video para po tayo ay ma-refresh o ano ba yung nagawa ng dating administrasyon Duterte. Pero bago po yan, tingnan po muna natin yung ating currency exchange. Yung pong ating currency exchange ngayon, updated po yan. Ngayon po ay ka-8 ng Mayo 2024. Ang $1 po, 1 US dollar ay equivalent to 57.378. At ang New Zealand dollar naman po ay 34.434. At ang Bahraini dinar, 152.60. Kuwaiti dinar is 186.56. Ang Saudi Arabian Riyal po ay 15.301. At Canadian dollar po ay 41.818. Japanese yen 0.369. British pound 71.751. At ang euro po ay 61.712. Yan po ang ating latest currency exchange. Punta na po tayo tayo po ay magbabalik tanaw sa mga accomplishment ng build project po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Age of infrastructure. Ito sana ang layunin ng Build Economic Program ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagpapatayo ng iba't ibang infrastruktura ang isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Pero ang tanong, na-achieve nga ba ito? Base sa tala ng National Economic and Development Authority o NEDA, 119 ang infrastructure flagship projects o IFPs ng kasalukuyang administrasyon. May kabuuan nitong budget na 5.08 trillion pesos. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH, sa 119 na IFPs, may 12 proyekto na ang natapos at ito ang inaasahang matatapos bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte. Karagdagang 12 proyekto naman daw ang inaasahang matatapos sa kasalukuyang taon. 88 IFPs naman ang hindi natapos kaya mamanahin ito ng susunod na administrasyon at inaasahang matatapos sa susunod na 6 na taon. Sa build ng administrasyon, pinakamarami yung proyektong may kinalaman sa transportasyon. Kabilang narito ang MRT3 rehabilitation at ang Binondo Intramuros Bridge. Kasama rin sa build ang mga proyektong sinimulan pa noong mga nakaraang administrasyon. Kung matatandaan ninyo, yung Skyway Stage 3, bahagi po ito ng Metro Manila Skyway System na sinimulan pa noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Inaprubahan ito ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong September 2013, nagkaroon naman ng groundbreaking noong 2014 at sinimulan ng construction January 2015. Ipinagpatuloy ito ni Pangulong Duterte at formal na binuksan sa mga motorista noong 2021. Ipinagpatuloy rin ng Administrasyong Duterte ang pagtatapos ng
MRT-7 at ng Cavite Extension ng LRT mula naman sa pamahalaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang dating 3 oras na biyahe mula sa North Avenue, Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan magiging halos 1 oras na lang daw kapag natapos ang MRT-7. 2001 pa ito pinlano pero nitong 2016 lamang nagsimula ang construction. Nakasaad sa batas na kapag ongoing at may budget na ang isang proyekto, kailangan itong ituloy ng susunod na Pangulo. Pero kung ang project naman sa listahan ay hindi pa nasisimulan, may kalayaan pa ang susunod na presidente kung ipagpapatuloy niya ang mga ito o ilalaan sa ibang proyekto ang pondo. Ano nga ba ang top 10 most expensive projects? Aba, kabilang dito ang Laguna Lakeshore Road Network Project, Expressway mula Lower Bicutan sa Taguig hanggang Calamba City sa Laguna. Kabilang din dyan ang C5 MRT-10 Project. Pagdudugtungin nito ang Commonwealth sa Quezon City at Ninoy Aquino International Airport. Nandiyan din ang Ninoy Aquino International Airport, ang Quezon Bicol Expressway. Ito yung alternatibong ruta mula Pagbilao, Quezon patungong San Fernando, Camarines Sur. MRT-11. Magsisimula ito sa EDSA Balintawak sa Quezon City papunta sa Novaliches at Zabarte Road sa North Caloocan City hanggang sa Barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte, Bulacan. Kabilang din sa top 10 most expensive projects ang Davao City Expressway. May haba itong 23.3 kilometers. Cebu Monorail System, isa itong train system na planong itayo sa Metro Cebu. Nandyan din ang LRT 6 Cavite Line A. Ang planong LRT Line 6 ay magsisimula sa Barangay Nyog sa Bacoor, Cavite hanggang sa Governor's Drive sa Dasmariñas, Cavite. Kabilang din dito ang Davao International Airport, Daguindingan Airport, isang international airport sa Northern Mindanao. Lumalabas na halos 74% ng kabuuang infrastructure flagship projects ang mamanahin ng susunod na administrasyon. At nasa desisyon ng susunod na Pangulo kung itutuloy nga ba niya ang mga nakabinbing proyekto o mananatili na lamang ito mga plano. Infrastructure projects. A few years, the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development of growth on equitable in the country. In other words, we're going to build and build. Itinuturing na pinakamalalaking proyekto ng Duterte administration ang Build, Build, Build program. Halos 5 trilyon piso ang kabuang pondong inilaan para sa nasa 200 flagship projects o mga pangunahing proyekto na kinabibilangan ng mga daan, paliparan, pantalan, tulay at iba pa. Bagaman naaprubahan at naumpisahan na ang ibang proyekto sa ilalim ng mga nakaraang administrasyon, ilan sa mga ito ay natapos sa panahon ni Pangulong Duterte. Ngunit mayroon din naman na pinasimulan at sinisikap tapusin sa loob ng kanyang panunungkulan. Kabilang sa mga ito ay ang evacuation centers at kamakailan lang ay ang mga ipinatayong quarantine at isolation facilities nang tumama ang COVID-19 pandemic sa bansa. Isa sa pinakamahalagang proyekto na pinakikinabangan na ngayon ay ang Metro Manila Skyway o ang Skyway 3 na nagdurugtong sa North at South Luzon Expressways. And we're on track, sir, para sa goal natin na ibalik ang EDSA sa original capacity. Already 70,000 cars a day are passing through Skyway Stage 3. Yung Skyway connecting SLEX to NLEX, nasa buhay ko na yun, ang laki ng tulong. No? So, in fairness to, yung completion noon, yung pagbubukas noon, was a big help.
Ilan pa sa mga infrastructure projects na naglalayong mapagaan ang trapiko sa EDSA ang Estrella Pantaleon Bridge na kumukonekta sa mga lungsod ng Makati at Mandaluyong, pati na ang BGC Ortigas Bridge na nagdudugtong naman sa Bonifacio Global City at Ortigas Center. Samantala, ilang malalaking railway projects sa Metro Manila at karatig lugar ang naging progresibo rin sa ilalim ng BBP program. Isa na rito ang Metro Rail Transit Line 7 na may 14 na istasyon na magmumula sa Quezon City patungo sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Lumusad na rin ang konstruksyon ng Light Rail Transit o LRT1 Cavite Extension Project noong 2019. Nitong Hulyo lang ay natapos at nagsimula ng operasyon ng LRT2 East Extension kung saan napalawig ang linya ng tren hanggang sa mga lungsod ng Marikina at Antipolo sa Rizal Province. Nagsimula na rin ang Metro Manila Subway na tinaguriang Project of the Century na kokonekta sa Ninoy Aquino International Airport at Valenzuela City na dadaan sa ilang lungsod sa Kalakhang, Maynila. Inaasahan ang partial operability nito sa katapusan ng taong 2022 na susundan ng Manila-Clark Railway Project kung saan inaasahang makapagsisilbi na ito sa publiko para sa biyaheng Tutuman-Malolos sa taong 2023. That the Philippines build in relation to the Department of Transportation is not all about addressing infrastructure. It goes beyond that in hoping to make the Filipino life convenient and comfortable. Malapit na ho yung oras namin sa termino ng ating Pangulong Presidente, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ahabol ho kami ng gawain. Pakiusap. Bigyan nyo kami ng tiwala, pabaunan nyo kami ng dasal. Pag kami nagsucceed, kayo din po ay magiging happy. Kasama pa sa mga proyekto na naglalayong maiayos ang traffic congestion sa EDSA ay ang Parañaque Integrated Terminal Exchange at ang EDSA Busway. Ilang domestic at international airport din ang naisaayos at binuksan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Una na rito ang upgrading ng Ninoy Aquino International Airport na mula sa pagiging worst airport ngayon ay kabilang na sa 10 most improved airports. Nariyan din ang Bohol Panglao International Airport, Bicol International Airport, Mactan Cebu Airport, at ang modernong Clark International Airport Terminal 2 na tampok ang mga state-of-the-art features at koneksyon nito sa Train Express na makapaghahatid ng mga pasahero sa Metro Manila sa loob lang ng halos 1 oras. Take note po, yung pong dating worst airport noong mga nakaraang administrasyon, noong pong panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, ay nakabilang po sa top 10 na pinakamagandang airport sa buong mundo. At ngayon po ay parang bumabalik na naman sa dati. This structure before us reflects the administration's unyielding commitment to improve the quality of life of every Filipino by providing big-ticket infrastructure projects such as this that will improve connectivity, mobility, create jobs, and disperse economic activity to the regions. Nakabawas rin sa mabigat na trapiko sa Metro Manila ang pagbubukas ng North Luzon Expressway o NLEX Harbor Link at Laguna Lake Highway. Natapos na rin ang 30 kilometrong Central Luzon Link Expressway na nagdudugtong sa pagitan ng Tarlac at Cabanatuan City. Ilang bypass roads din ang naipatayo sa iba't ibang lugar gaya sa Plaridel, Bulacan, Sariaya, Quezon, Batangas City at Sorsogon City. Habang sa Visayas at Mindanao, nakatakda na rin buksan ang 11-kilometer coastal road sa Northern Samar, bahagi ng Davao City Coastal Road at ang 1 bilyong pisong proyekto para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Sa kabuuan, as of June 2021 ay nasa 20,000 proyektong pang-infrastruktura ang natapos na sa ilalim ng Build program. Umaabot sa mahigit kumulang 8 trilyong piso ang kabuuang pondong inilaan para sa mga ito. Libo-libo pang proyekto ang patuloy na isinasagawa sa tulong pangunahin na ng Department of Public Works and Highways at Department of Transportation. Umaasa ang pamahalaan na may pagpapatuloy ang mga proyektong ito kahit sa ilalim ng ibang administrasyon. Hinihiling po namin kung sino man po ang magiging susunod na
Pangulo at susunod na administrasyon. I think it is incumbent upon the next administration to not only continue but to even fast-track all the good work that has been done. Sa kabila ng malaking hamon na kinaharap ng Administrasyon Duterte dahil sa pagtama ng pandemya, nagpatuloy ang mga proyektong ito. Sa pamamagitan ng Build, Build, Build program, hangad ng Duterte administration na makapag-iwan ng golden age of infrastructure sa pagtatapos ng kanyang termino sa susunod na taon. Asher Cadapan Jr. para sa Pamana 2021. Sa kabila po ng pandemya na tumama sa atin, sa buong mundo, ay nanatiling matatag ang Pilipinas at itinuloy ang mga proyekto. At ang hiling ng dating gobyerno ni Pangulong Duterte na sana ay maipagpatuloy ang mga nasimulang proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hiling kay Pangulong Marcos ay maipagpatuloy sana. Ang tanong, naipagpatuloy po ba? Meron na ipagpatuloy, meron. Kaya po maging mapanuli po tayo, matuto po tayong mag-research at para po malaman natin kung ano ba talaga ang mga nangyayari sa ating gobyerno ngayon, kung ito ba ay nakakatulong sa atin. Bagamat ng panahon ni Pangulong Duterte ay medyo tumaas yung inflation rate sa atin, gawa ng pandemya yun, nakapagbigay naman ng ayuda ang ating gobyerno noon na 2 beses pa nga nagbigay. At ngayon po itong bagong administrasyon na naglaan ng 500 million na sabing ayuda para sa mga mamamayan, hindi pa po na ipagkakaloob. At ang naging plano po noon magbibigay po sa mga LGUs ng 20 million kada LGUs, pero po yun ay may kapalit na pirma para sa People's Initiative. So maging mapanuri po tayo at itutuloy lang po natin yung ilang video. Sa Lunes na ang huling SONA o State of the Nation address ni Pangulong Duterte at halos wala na itong 1 taon sa pwesto. Pero tiyak na raw na magmamarka at babandera ang Build, Build, Build program ng kanyang administrasyon. Yan ang tututukan natin dito lamang sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Sa loob lamang ng 5 taon simula ng manugulan si Presidente Duterte, aabot na sa halos 30,000 kilometro ng kalsada at halos 6,000 tulay na ang naipagawa ng DPWH sa ilalim ng Build, Build, Build program. Aabot naman sa mahigit 200 airport at halos 500 seaport projects ang natapos ng DOTR. Simula 2016 hanggang sa kasalukuyan, nakapagtapos na ang Department of Transportation at ang DPA ng 451 seaport projects. Malaki at maliit ito. Ang pinagmamalaki natin dyan, unang-una yung ating itinay yung bagong passenger terminal building sa Cagayan de Oro, na kung saan ito ay magagamit ng 3,000 pasahero at any given time. Sa mga riles at tren naman, meron ng DOTR na 6 na naglalakihang proyekto. Ito po clearly is Duterte legacy. Kasi pagka nakita niyo po ito, it has not happened before. Because of Build, 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 Filipinos now spend less time in the road and more time with their families. And I think that's something that we should all be proud of. Nariyan ang subway na kauna-unahan sa bansa. Ang itinuturing na pinakamalaking proyekto ay ang North to South Commuter Rail na magdudugtong sa Central Luzon at Calamarason. May habang 148 kilometers. Meron itong 35 istasyon mula sa Clark, Pampanga hanggang sa Calamba, sa Laguna. Matagal na dapat natin isinagawa to.
sabi nga, nagka-catch up or naghahabol tayo sa infrastructure investment. Dapat 2 or 3 decades pa ito ginawa. At tulad ng ilan namin mga proyekto. Metro Manila Subway, 1973 pa pinag-isipan. Itong PNR Clark natin, 1993 pa dapat. Itong Common Station natin, 2007 pa. LRT1 Cavite Extension, 2000. MRT7, 2001. So kung titignan mo, talagang it's high time at talagang kailangan ng mga tao natin. Tuloy-tuloy din daw ang rehabilitasyon sa mga tren. Kung dati mahigit 70 kilometers lamang ang bilis ng tren, sa panahon ni Duterte, mahigit 1,000 kilometro na ang haba ng mga riles. Mula rin sa 61 train stations noong 2016, ngayon ay meron ng 168 na istasyon ng tren. Ang isa sa mahalagang nagawa ng administrasyon ito ay yung masigurado na may pondo na. May pondo na ang lahat ng mga proyekto natin sa RIDES. Nagtapos tayo ng 2020, so as of December 2020, ay meron tayong 1.7 trillion. Double time at halos 24 oras na raw ang trabaho sa lahat ng proyekto ng Build. Sa mga huling araw ng kanyang panunungkulan, asahan na raw ang kabi-kabilang pagbubukas ng mga bagong kalsada, mga bagong linya ng tren, airport at seaport at iba pang infrastruktura sa bansa. Ipinagmalaki rin nila na malaki ang ambag ng programa para makabangon sa ekonomiya dulot ng pandemya. Aabot sa mahigit 7 milyong Pinoy ang nabigyan ng trabaho dahil sa mga proyekto ng pamahalaan. Yung build kasi it's really an opportunity to initiate change. Kasi hindi lang siya traffic solution, it's also a socio-economic solution. In the short term, you generate jobs. In the long term, you improve efficiency of the economy. Kaya naman, hindi na may tatanggi na ang build ang isa lamang sa maraming legacy na iiwan ng Pangulo. Isa talaga to dun sa mga matatawag na legacy ni President Duterte at sa pamumuno nga ni Secretary Sugade ay sa wakas makikita ng mga kababayan natin na itong mga malalaking proyekto ay pwede naman palang mangyari. Kami po in BBB, we have received clear instructions from the President from the beginning, from 2016. We will finish as many build projects as possible. And whoever gets the credit is none of our business. Dahil sa build program, halos wala na raw gagawin ang susunod na liderato, kundi ituloy na lamang ang magandang nasimulan ng Duterte administration. Ilan pa lang po yan mga project na yan sa mga accomplishment ng nakaraang administrasyon Duterte. Hindi pa po kasama dyan yung rehabilitation ng Pasig River at ng yung pong controversial na Dolomite Beach at marami pa pong iba. Hindi po yan chismis, hindi po hearsay yan. Andyan po sa internet. Kahit kayo po, pwede po kayong mag-research at marami pa pong accomplishment, marami pa pong video na nandyan na pwede niyo pong panoorin. Yan po ay totoong nangyari nung panahon ni dating Pangulong Duterte na dapat sana na napanood nyo naman na dapat 1970s pa yung train, yung sa underground train po na ginagawa ngayon 1970s pa po yun at yung ibang mga project na 2000 pa 1990 yan po ay ginawa ni Pangulong Duterte. Itinuloy po yan. At ang hiling nga po na sana sa gobyerno ngayon ay may pagpatuloy ang mga nasimulan. At meron po akong ipapakita sa inyo na isang video. Kayo na po ang humusga sa video ito. Ito po. Panoorin po natin. Sa pangalan niya pa lang, ipinangako na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpapatuloy niya ang mga proyektong pang-infrastruktura ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dito ang natirang 88 flagship projects sa ilalim ng Build program. Ilan sa mga proyektong ito, naaprobahan na ang
nasimulan na ang implementasyon. Habang ang iba naman ay maaaring palitan, rebisahin at repasuhin na papasok na administrasyon. We are now the 88 other township projects. All of these are now in advanced stage, 12 of these in construction. We have 10 in advanced stage of data design, 9 are in the procurement stage, and another 9 are in the preparations of the loan for new projects, while the other 25 are in the pipeline for review and approval by NEDA in the preparatory stage. Naniniwala si President-elect Marcos Jr. na makatutulong sa pag-unlad ng bansa ang partnerships o pagkikipagkasundo ng pamahalaan sa mga pribadong kumpanya o ibang bansa upang maisakatuparan ang mga ito. Unang nangako ang ilang international lending institutions na patuloy na maglalaan ng pondo at susuportahan ang mga proyektong pang-infrastruktura ng bansa maging sa mga susunod na administrasyon. Pangunahin na dito ang Japan International Cooperation Agency o JICA at ang Asian Development Bank o ADB. Subject to those improvements, JICA is very happy to try to complete schedule to mobilize bigger and bigger resources for my Filipino province. Around 60% of our lending is on infrastructure. And ADB is committed to continue that into the next administration. The Asian Development Bank remains very much committed to the Philippines. We believe infrastructure investments does help to improve growth, competitiveness, create jobs, and reduce poverty. Sinabi naman ni President Marcos Jr. na nakipag-usap na rin siya sa ambassador ng Japan kaugnay sa mga infrastructure project na hangad niya ring isagawa sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA. With the Japanese ambassador, we spoke about some of the ODA projects that JICA ODA that possibly we can pursue. At marami siyang ipinakita sa amin na mga possibilities in terms of infrastructure, in terms of transportation infrastructure, in terms of the usual horizontal infrastructure. Ayon sa susunod na kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bunuan, tatapusin nila ang lahat ng maiiwan na proyekto ng Duterte administration kung saan prioridad nila ang mga nasa sektor ng kalsada o yung mga tutugon sa problema ng pagsisikip ng trapiko, magbibigay ng ligtas na paggalaw at sumusuporta sa mga lugar ng agrikultura at turismo. Yan na po yung ating topic sa ngayon. Yan po yung baliktanaw sa accomplishment ng Build project ni former President Rodrigo Roa Duterte at yung pong huling video na nangako po si ngayon na Pangulong Marcos na ipagpapatuloy niya yung mga simulan. So magantay po tayo. Ngayon po ay pangalawang taon na ni Pangulong Marcos. Ang tanong po, ano po ang nangyayari? At bakit parang inuuna po yung pagrebisa o pagpalit ng konstitusyon na nandyan po sa Kamara ngayon na si Speaker Romualdez naglaan ng 500 million na ayuda na yun po pala ay gagamitin sa pagkalap ng pirma para mabago po yung ating konstitusyon. Hanggang ngayon po, hindi pa po rin nabibigay yung mga ayuda at nagtatanong po yung mga taong bayan. Huwag niyo pong kalimutan na mag-research para po sa mas malawak na kaalaman para po sa atin yun. Yung si dating Pangulong Duterte po, ngayon po ay nakikita natin na sumasama sa maisog. Meron po siyang paliwanag dyan. Gawa nga po ng ating Philippines Constitution na dapat sana ay nagpapahinga na siya dahil yung mga tao na gustong palitan ito, Philippines Constitution or ang saligang batas natin, yan po ay proteksyon ng bawat Pilipino. Wala pong sinong mas mataas dyan. Kahit na ang Korte Suprema o ang Pangulo, yan po ay para sa lahat. Dito na lang po muna natin tatapos itong ating video.
Kaya po kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, mag-subscribe, i-click ang notification bell, i-like at i-share po ang ating mga video para po makita po ng ibang mapanood ng ibang mga Pilipino na ito po ang totoong nangyari. Hindi po ito gawa-gawa lamang, hindi po ito chismis. Ito po ay totoo nangyayari sa ating bansa. Muli po, salamat. Mag-iingat po kayong lahat. Paalam. Adios.